221 huminga ng malalim si Erwin, sinubukan ang lahat na i-compose ang sarili. Ang ibig mong sabihin ay ang plano nating isabotahe ang produksyon. Mabilis na naunawaan ni Michael ang ibig sabihin ni Erwin. Sa huling pagkakataon, napag-usapan nilang dalawa ang pakikipagtulungan sa harapin ni John, ngunit naantala ito dahil sa biglaang pag-unlad sa pagbuo ng mga produkto at pagtaas ng pagpapahusay ng kanilang mga hilaw na materyales. Dahil naresolba na ang usapan, oras na para ipagpatuloy nila ang kanilang plano. Tama iyan. Nakaisip na ako ng walang kabuluhang plano. Nothing will go wrong with it. Ngumisi si Erwin at hiniling niya kay Michael na makinig muna bago niya sinabi kay Michael ang plano ng detalyado. Mabuti, iyan ay isang napakatalino na ideya. Basta maayos ang plano, mapapatalsik natin si John sa kumpanya. Si Michael ay may kumikinang sa kanyang mga mata habang siya ay nagsimulang tumawa. Siyempre. Ngayon, sundin lamang ang aking plano at kumilos. This time, gusto kong tuluyang masira ang reputasyon niya. Hindi na siya makakabalik dito. Si Erwin ay may masamang kislap sa kanyang mga mata. Sa gabi, ang Departamento ng Human Resources ng kumpanya ay gumawa ng isang anunsyo. Dahil si John Walker, ang sekretarya ng Pangulo ay gumawa ng malaking kontribusyon sa kumpanya sa pagbuo ng mga high-end na kosmetiko at pinataas ang kahusayan ng mga hilaw na materyales, pansamantalang pamamahalaan ni John ang produksyon sa loob ng kumpanya. Umaasa ang kumpanya na susundin ng lahat ang halimbawa ni Mr. Walker at matuto mula sa kanya sa hinaharap. Sa sandaling ibinigay ang anunsyo, mabilis itong gumawa ng mga alon sa loob ng elegante group. Si John ay naging sikat na tao sa loob ng kumpanya. Kasabay nito, siya ang unang taong humawak ng napakaraming kapangyarihan sa loob ng kumpanya bilang isang sekretarya. Nang malaman iyon ay agad na sumugod si John sa opisina ni Stacy dahil sa gulat. Miss Young, ngayon ko lang nakita yung announcement from the Human Resources Department. Inayos mo ba eh? Iyon. Tanong ni John. Tama, inayos ko talaga. Mula ngayon, isa ka na sa mga tunay na nakatataas sa kumpanya. Wala na sigurong magmamaliw sa pagiging secretary mo, nakangiting sabi ni Stacy. Alam kong may mabuting hangarin ka, ngunit sa palagay ko ay hindi ito nararapat. Bamantong hininga si John. Bakit hindi? Natarante si Stacy. Maaaring hindi mo ito, ngunit ang katotohanan na pinamamahalaan ko pataasin ang kahusayan ng aming sariling mga antas ng mga materyales na pati na rin ang pagbuo ng mga bagong produkto ay hindi lamang ang aking paggawa. Malaki rin ang papel ng manager ng factory workshop na si Stanley Wallace. I could not been done without him, maikling paliwanag ni John. Kaya ayon. Si Stacy ay may hitsura ng realisasyon. So, dapat may human resources na gumawa ng isa pang announcement. Siguraduhin purihin mo si Mr. Wall. Sa akin naman, huwag kang masyadong mag-alala. I don't want to stand out, seryosong sabi ni John. Lumaki siya bilang isang ulila na nasa masamang kalagayan. Nasanay na siya sa mababang pro. Hindi siya masanay sa biglaang pagiging kilala niya. Hindi makapaniwala si Stacy, nagawa na ang announcement, wala nang paraan para bawiin pa. Sa taas. Kung gayon, mabuti, pakiramdam ni John ay walang magawa. Napilitan siyang tanggapin ito. Pagkatapos noon, nag-isip muna siya saglit. 222, sana magamit mo siya ng maayos sa hinaharap. Oh, ganoon ba? Ganon ba siya kikaye? Nagulat si Stacy. Hindi ka panipaniwala. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Ella, turo ni John sa katabi niyang si Ella. Oo, tama si John. Medyo may kakayahan si Mr. Wallace, tumango si Ella. Kasama niya si John sa pabrika nitong mga nakaraang araw at nakita niya ang mga kakayahan ni Stanley para sa kanyang sarili. Talented siya. Mukhang kaya niya. Bakit hindi ko ito ginagawa? Ang manager ng pangalawang pabrika, si Mr. Lennon, ay malapit nang magretiro sa isang buwan. Kapag nagretiro na siya, ipapadala ko si Mr. Wallace bilang kapalit niya, sabi ni Stacy. Dahil pareho siyang inirerekomenda nina John at Ella, mas mataas ang tingin ni Stacy kay Stanley kaysa sa kanya. Sige, tuwang-tuwa si John. Pagkatapos noon, parang may iniisip siya habang idinagdag niya, Stacy, there's so nothing else. Mga 10% na dibidendo.
Pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin ang lahat ng mag-isa. Pakiramdam ko kalahati nito ay dapat ibigay kay Mr. Wallace. Dapat tayong dalawa ang magbahagi nito. Mas makatwiran sa ganoong paraan. Nagulat si Ella nang marinig niya iyon, giving Mr. Wallace half. John, may sira ba sa ulo mo? Kahit na nagambag si Mr. Wallace sa dalawang bagay na ito, ang pangunahing namamahala sa mga pag-unlad ay ikaw pa rin. Sinusuportahan ka lang niya at tumutulong sa ilang mga talakayan. Ang kanyang mga kontribusyon ay minimal. Higit pa riyan, nag-agreed na si Stacy na gawin siyang manager ng pangalawang pabrika. Iyon mismo ay sapat na kapaki-pakinabang. Hindi mo kailangang ibigay sa kanya ang iyong mga dibidendo. Iginala ni Ella ang mga mata kay John na parang tulala. Kasama ni Ella si John noong mga ilang araw, kaya alam niya kung gaano ka matulungin si Wallace. Si Stanley ay walang kaalam-alam tungkol sa pagbuo ng mga bagong produkto, kaya halos ginawa ni John ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Tungkol sa pagtaas ng kahusayan ng pagproseso ng mga hilaw na materyales, nagbigay nga si Stanley ng ilang mahahalagang ideya at karanasan, ngunit ang taong gumawa nito ay si John. Sa huli, ang katotohanan na ang kahusayan ay nagawang tumaas ng higit sa 20% ay bumabasa. Hindi kilalang mystical water na ibinigay ni John. Pakiramdam niya ay ang mga kontribusyon ni John ang pinakamalaki para sa dalawang bagay na iyon. Ang katotohanan na inirerekomenda ni John na ayusin si Stanley upang maging tagapamahala ng pangalawang pabrika ay sapat ng kabayaran. F.O. Stanley. Hindi ko nararamdaman iyon. Kung hindi dahil sa mga ideya at disenyo ni Mr. Wallace, walang paraan na maisip kung bumuo ng mga produkto. Napakahalaga ng kanyang mga kontribusyon. I feel like his contributions were the same as mine, umiling si John at sinabing. Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Ella habang sinasabi niya, base sa sinabi mo, siguradong malaki ang naitulong ko sa iyo sa pagiging nasa tabi mo nitong nakaraang araw. Kahit hindi ako gaanong nagambag, pinaghirapan ko pa rin. Hindi mo ba dapat isipin na bigyan mo rin ako? Yan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni John at naramdaman niyang medyo makatwiran si Ella. Tumanggo siya at sinabing, oo. Bakit hindi natin ito hatiin sa 3 bahagi? Ano sa palagay mo ang tungkol sa 3.3% bawat isa? Ikaw. Napatulala si Ella. Nakanganga siya sa hindi makapaniwala. Ngayon lang siya nagbiro, pero pumayag si John. Ano ang logic doon? Laking gulat niya kaya nagsimula siyang magduda sa sarili. Nagtaas ng kamay si Stacy para pigilan silang dalawa, sige, stop fighting with each other. 223, John, binigay ko sa iyo ang 10% dibidendo hindi lang dahil nadagdagan mo ang kahusayan ng raw materials at dahil nakabuo ka ng mga bagong produkto, kundi dahil nagawa mong masecure ang cooperation ng Wick Group para sa kumpanya. Karapat-dapat ka sa mga gantimpala na ito, hindi mo kailangang hatiin ang mga ito sa sinuman. Para naman kay Mr. Wallace, lahat ng nakatataas sa kumpanya ay may kanilang mga dibidendo batay sa kanilang posisyon at mga kontribusyon. Kapag naupo na siya sa posisyon bilang manager ng pangalawang pabrika, magiging executive siya ng kumpanya. TN, natural na kukuha din tayo. Wala kang dapat alalahanin sa kanya. Marihing sabi ni Stacy. Karamihan sa mga executive sa kumpanya ay mayroon lamang 1 o 2%. Maging sina Erwin at Ella ay mayroon lamang 8% at 6% respectively. Karamihan sa mga taong iyon ay kasama ni Stacy sa loob ng mahigit 2 taon. Lahat sila ay nag-ambag sa kumpanya. Kung si Stanley ay nakakuha ng 5% ng mga dibidendo para lamang sa pagtulong kay John, hindi niya malalaman kung paano ito ipapaliwanag sa ibang mga executive. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Oh, sige. Matapos pakinggan ang mga paliwanag ni Stacy, naramdaman ni John na napakasimple niya ng iniisip. Napagpasyahan niyang iwaksi ang mga naiisip niya kanina. Sa pabrika, nagkaroon ng masalimuot na damdamin si Stanley sa kanyang puso nang makita niya ang anunsyo mula kay Hum-An. Mapagkukunan. Kahit na hindi siya ang pangunahing tao sa likod ng parehong mga bagay na iyon, siya ay higit pa o hindi gaanong important. Lalo na pagdating sa pagtaas ng kahusayan ng mga hilaw na materyales, pinaghirapan niya iyon para sa PIAST. 2 taon.
Nagawa ni John na makahanap ng tagumpay ng bahagya dahil sa kanyang mga kontribusyon. Gayunpaman, ang kanyang pagsusumikap ay hindi nabanggit sa anunsyo. Halata naman ang mararamdaman niya. Akala ko si Mr. Walker ay isang disenteng tao, ngunit parang ang lahat ng mga taong ito ay pareho. Pang-aasar ni Stanley sa sarili. Mula noong sinaunang panahon, tuwing nanalo ang digmaan, ang lahat ng kaluwalhatian ay napupunta sa mga general. Walang makakaalala. Ang mga kontribusyon ng mga kawal sa paa. Si John ang general, at siya lang ang walang pangalan na kawal sa ilalim ni John. Sing 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 sing. Sa sandaling iyon, narinig niyang nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Kinuha niya ang kanyang telepono upang makita na ito ay isang tawag mula kay Guido, ang manager ng pabrika. Gustong makita ni Guido si Stanley para sa isang bagay. Sa opisina, nakatayo si Stanley sa harap ng mesa ni Guido. Mr. Boyd, may kailangan ka ba sa akin? Magalang na sabi ni Stanley. Mr. Wallace, ang mga nakatataas ay may kailangan silang gawin mo. Gusto nilang magdagdag ka ng ilang bagay sa produksyon, Guido H. Binuksan ni Stanley ang dokumento upang tingnan ito at laking gulat niya. Mr. Boyd, isa sa mga idinaragdag ay restricted material. Kung ito ay idinagdag sa produksyon, ang Pro. Bilang isang bahagi ng linya ng produksyon, masasabi niya kaagad na may problema sa bago. Alam ko. Hindi mo na kailangang istorbohin iyon. Kailangan mo lang gawin ang sinabi sa iyo. Kapag tapos na ang bagay na ito, marami kang mapapakinabangan. Mahinahong sabi ni Guido. Yan. May pumupuntirya ba kay Mr. Walker? Naintindihan naman agad ni Stanley nang maisip niya ang ginawang announcement ng Human Resources Department. Si John na ang taong may kontrol sa produksyon. Sa sandaling mangyari ang anumang problema, gagawin ni John. Iulat ang kabanata ang mga komento. 224, huwag mong tanungin ang mga bagay na wala kang pakialam. Gawin mo lang ang sinabi sa iyo. Malungkot na sabi ni Guido. Ako. Si Stanley ay mukhang nabalisa. Pagkatapos noon, nagdikit ang ngipin niya at sinabing, Mr. Boyd, pasensya na, pero hindi ko magagawa ang ganoon. Si Guido ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata, hindi mo ba ginagawa? Sige, ayusin mo ang mga gamit mo at magwala ka. Hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Ano? Paano mo nagagawa iyan? Mr. Boyd, halos 10 taon na ako sa kumpanya, ako. Nagulat si Stan A. May gusto sana siyang sabihin ngunit naputol ito ni Guido bago pa siya matapos. Gawin mo ang sinabi mo o mawala ka. Maaari kang pumili sa iyong sarili. Malamig na sabi ni Guido. Pero, walang mga ngunit. Dapat nakita mo ang announcement mula sa Human Resources, di ba? Tinutulungan mo si Mr. Walker nitong mga nakaraang araw. Ano man ang mangyari, marami kang ginawang trabaho, ngunit wala kang anumang gantimpala sa lahat. Bakit ka mawalan ng trabaho para sa isang walang hiya at hamak na lalaking ganyan? Sabi ni Guido sabay ngiti ng nakakaloko. Nakanganga si Stanley habang natahimik siya. Gaya nga ng sinabi ni Guido, medyo nalungkot siya na kinuha ni John ang lahat ng kredito. Gayunpaman, siya ay isang tao ng mga prinsipyo. Walang paraan na magagawa niya ang ganoong bagay para saktan si John. Ito ay masyadong kasuklam-suklam. Ang Mr. Wallace, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Either you do it, or you leave. Masisipin mo ako, T. Siyempre, hayaan kong linawin ko ang mga bagay. Huwag mo nang isipin na iulat ito kay Mr. Walker. Kung gagawin mo ito, ang mga nakatataas ay makakaisip ng paraan para mapatay ka. Malamig na banta ni Guido. Ako. Nawalan ng pag-asa si Stanley. Bilang bahagi ng gitnang pamamahala sa loob ng kumpanya, ang kanilang sweldo at mga serbisyo ay palaging napakaganda di. Kung umalis siya sa kumpanya, mahirap para sa kanya na makahanap ng magandang trabaho o kahit na isang disenteng trabaho sa halos 40 taong gulang. Hindi yun isang bagay na kaya niyang tanggapin. Ang kanyang anak ay kakapasok lang sa universidad at kinakailangan niya ng malaki sa mga bayarin sa pag-aaral at mga gastusin sa pamumuhay. Ang pag-iisip lang niyan ay nag-atubili siya. Gagawin ko. Si Stanley ay nagdikit ang kanyang mga ngipin, at kailangan pa ring iyuko ang kanyang ulo sa realidad sa huli.
Sa susunod na 2 araw, nagsimulang lumipat sa pabrika sa paggawa ng mga high-end na kosmetiko para sa pakikipagtulungan. Kasama ang Wick Group, naghahanda na ibigay ang mga ito sa Wick Group. Iyon ang unang batch ng kumpanya ng mga high-end na cosmetics, at ito ang unang pagkakataon na ibinigay nila ang mga ito. Mga produkto sa Wick Group. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang problema, sina John at Ella ay nasa pabrika na nangangasiwa sa proseso. Habang wala si Ella, inabot ni Guido ang isang dokumento kay John, Mr. Walker, the first batch of products. Nakangiting binigay ni Guido ang dokumento kay John. Si John ay hindi sanay sa kung ano ang napunta sa ilang mga kosmetiko. Binigay niya ito ng isang beses ngunit hindi na-owned. Magkano? Mr. Wallace, may mali ba dito? Inabot ni John kay Stanley ang dokumento. Nag-iba ang ekspresyon ni Stanley habang kinuha ang dokumento at binasa ito. Pilit siyang ngumiti, ambon. 225, sige, tumango si John. Medyo nagtiwala siya kay Stanley, kaya diretso niya pinirmahan ang pangalan niya sa dokumento. Pagkatapos nito, ang mga produkto ay inilagay sa iba pang mga truck upang ipadala sa Wick Group. Sa Wick Group, kumuha si Jensen ng ilang sample mula sa mga produkto pagkatapos nilang matanggap ang mga ito at ibigay ang mga ito sa R&D department ng kumpanya para sa pagsubok. Ang negosyo ay negosyo, hiwalay sa mga personal na relasyon. Kahit na nakasama ni Jensen si John, ito pa rin ang unang pagkakataon na nagtatrabaho sa Elegante Group sa Wick Group. Kailangan niyang magsagawa ng ilang pagsubok upang maiwasan ang anumang mangyari. Hindi nagtagal, ang pinuno ng R&D department ay nagdala ng isang test report na mukhang hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Mr. Lloyd, kumusta ang resulta? Wala naman dapat problema di ba? Tanong ni Jensen. Alam niya ang moral na katangian ni John. Sa pagiging tuwid ni John, hindi niya akalain na magkakaroon ng problema sa mga produkto ng Elegante Group. Ginagawa lang niya ang mga pagsusulit bilang isang formalidad. Mr. Wick, napakaganda ng mga produkto mula sa Elegante Group. Marami sa mga pangunahing salik ng pagsubok ang higit na lumalampas sa benchmark para sa mga high-end na produkto, nasasabik na sabi ni Lloyd. Ano? Totoo ba yan? Nabigla si Jensen habang tinitingnan ang resulta ng ilang beses. Sa sobrang gulat niya halos malaglag ang panga niya sa lupa. Nakita niya na ang mga resulta ay lahat ng hindi bababa sa 3 o 4 na beses na mas mataas kaysa sa mga benchmark, at ilang mga katotohanan ay higit sa 1 beses pa. Ang mga resultang iyon ay mas mahusay kaysa sa mga internasyonal na tatak. Higit sa lahat, ang Elegante Group ay palaging gumagawa ng mga mid-high-end na produkto, kaya ang mga produkto ay napresyohan din, ngunit ang Wick Group ay nakabili ng mga cosmetics na mas mahusay kaysa sa iba pang internasyonal. Mga tatak. Kitang-kita ang pagkagulat sa puso ni Jensen. Mr. Wick, totoong mangha ang epekto ng mga ito. Sila ay higit na lumampas sa maraming malalaking internasyonal na tatak. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakamali dito. Nagdagdag sila ng isobutylparaben dito, na isang ipinagbabawal na sangkap, naaawa si Lloyd sa mga numero sa mga ulat. Ang isang maliit na mantsa ay sumire sa buong bagay. Ito ay dapat na isang hindi kapani-pani walang kamangha-manghang produkto, ngunit dahil sa pagdaragdag ng isobutylparaben, ang lahat ay nasira. Ito ay basura. Isobutylparaben. Ano? Seryoso ba? Baka sa mukha ni Jensen ang pagkalito. Hindi siya isang pagsubok sa larangan at hindi alam kung ano iyon. Kung hindi ganoon kabigat ang problema, matutulungan niya si John. Sobrang seryoso. Ang isobutylparaben ay isang napakahusay na pangimbak, ngunit mayroon itong kaunting epekto. Ang mo kasing taas ng 10 beses bilang kabayaran. Seryosong sabi ni Lloyd. 10 beses bilang kabayaran. Seryoso ba yon? Nagulat si Jensen. Ang unang batch ng mga produkto ng Elegante Group ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 milyon. Sa madaling salita, kung ihahabol ng Wick Group ang Elegante Group, maaari nilang itanong ng walang kondisyon si Elegante G. Oh,